Dalawang chartered flights ang inihahanda ng gobyerno para makauwi ang mga Pinoy na naiipit sa gulo sa Middle East ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna rin ng big-time oil price hike, tiniyak ng Pangulo na sapat ang supply ng langis sa bansa at may paparating pa raw. Live mula sa New York City, may unang balita si Joseph Morong. Joseph! Igan, sa harap ng United Nations dito sa New York ay nanawagan ng Pangulo para sa kapayapaan sa Middle East o gitnang silangan kasabayan ng kanyang pangangampanya para sa non-permanent membership para sa Pilipinas sa UN Security Council. Inorganisa ng United Nations ang special plenary session na ito para sa kampanya ng Pilipinas na magkaroon ng non-permanent member seat sa UN Security Council na bumubuo ng mga resolusyon na sinusunod ng mga miyembro ng UN. Handa raw ang Pilipinas na gampanan ang papel na ito lalo pat matagal na ang kooperasyon ng Pilipinas sa United Nations. That a non-permanent seat on the UN Security Council is not a right of any state, but a privilege earned through consistent, dedicated, meaningful, and concrete partnership in the service of the United Nations and so of humanity. The Philippines stands ready once again to contribute, to help calm voices of division, provide a voice of balance, to shun ambition for service, and always as a voice for principled peace. And thus, I stand before you to humbly petition for your support for the Philippines. Sa pagkampanya ni Pangulong Bongbong Marcos para maging non-permanent member tayo ng UN Security Council, binigyan diin niya at halaga na simula ng buuin ang United Nations, isa tayo sa mga founding members ito, ay kutawang na ng UN ang Pilipinas. At kung papalarin at maging miyembro tayo ng Security Council, ay pagpapatuloy ng Pilipinas ang ganyang klaseng kooperasyon. Sa talumpati niya, isinabay rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagan para sa kapayapaan sa Middle East at iba pang conflict areas sa buong mundo. We join calls for restraint, a de-escalation and cessation of hostilities, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. Ramdam na ng iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas ang epekto ng gulo sa Middle East, gaya ng tumataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pagtitiyak naman ng Pangulo may sapat na supply ng krudo ang Pilipinas at hindi aniya dumaraan sa Strait of Hormuz ang krudong kinukuha ng Pilipinas. In terms of supply, we are in good shape. And not only do we have inventory in the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Ang pinaaral ko lang kung yung mga in transit, baka naman nandun sila sa lugar ng peligro. Yung pagsara ng Strait of Hormuz, hindi kasama dun sa kalkulasyon. So, hihintayin daw muna ng Pangulo ang committee report ng Kongreso bago niya sertipikahan na urgent ang mga panukalang bigyan siya ng emergency powers para suspindihin o kaya bawasan ng excise tax na sinisingil sa mga inaangkat na produktong petrolyo. what we asked of the legislature is really very simple, is that when the price of oil, at least this is the original version, when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it? But it can be exercised by the president. Yun lang ang hiningi. Samantala, 2 chartered flights ang inihahanda ng Pilipinas para sa mga OFW na naiipit sa Sigalot sa gitnang silangan ayon sa Malacanang. Isa ay mula sa Saudi Arabia at may isa pang inilalatag sa United Arab Emirates. Igan, mag-aalas 6 ng hapon, oras dito sa New York, nang tumulak na papunta ng Pilipinas ang Pangulo pagkatapos nga ng kanyang 2 araw na working visit dito sa Amerika. At March 11, 10 p.m., inaasahan ang pagdating ng Pangulo dyan sa Pilipinas. Igan. Joseph, gaano karaming OFW yung makakasakay doon sa chartered flights at kailan daw ito lilipad pabalik ng Pilipinas?
Okay, walang ibinigay na bilang ang Pangulo kung ilan yung makakauwi doon sa mga dalawa na chartered flights. Pero ayon sa Pangulo ay inutusan niya itong si DMW Secretary Hans Kakdak na personal na sunduin itong mga manggagawa natin sa gitnang silangan para makapag-report agad siya. March 13, inaasahan yung departure ng mga chartered flights na yon at March 14 ang pagdating nila sa Pilipinas, Igan. Yung paparating na supply ng langis, may detalye ba? Kailan darating ito sa Pilipinas? Walang detalye na binigay ang Pangulo kanina. No? Ang sinasabi niya dyan ay kung halimbawa magkaroon ng problema doon sa Strait of Hormuz, ay meron naman daw na ibang pagkukunan ng Pilipinas ng produktong petrolyo para hindi naman masyadong makasagabal doon sa supply natin dyan sa Pilipinas. Na sabi niya ay meron pa naman. We are in good shape, sabi ng Presidente. And let them know. Kung supply ng produktong petrolyo ang pag-uusapan sa harap ng krisis dito sa gitnang silangan. Okay, Igan. kapag nakuha na ng Pangulo yung committee report tungkol sa emergency powers, gaano raw niya katagal pag-aaralan nito at yung certification ng urgency? Okay. Ang meron ng hawak yung PLLO, yung Presidential Legislative Liaison Office, ay yung galing sa House Committee. No? Ang hindi pa natin alam ay kung meron nang naisumite ang Senado. Ang gustong gawin ng Presidente ay hintayin muna yung mga report na yon bago i-certify as urgent. Ang gusto niyang mangyari pag iniharatag sa plenary ay buo na yung mechanics, no, mekanismo kung paano ipapatupad, hanggang kailan, kung magkano yung pwedeng ibawas, kung gagamitin niya yung emergency powers para dun sa pagbawas o pagsuspende ng excise tax sa mga petroleum products. So talagang hihintayin muna ng Pangulo yung mga report na yan, committee report ng Senate at saka ng Kamara, House of Representatives bago yung certification of urgency. Kung kailan niya yan gagawin ay kailangan muna niyang matanggap yung committee report ng Senado, Igan. Maraming salamat, Joseph Morong, live mula sa New York sa Amerika. Ingat!